kabayan, alam nyo ba na pinasok na pala ng mga illegal recruitment agents na yan yung pag-a-apply as domestic helper sa Greece? Yes po, may bagong scam pala. Ito ang tinatawag na direct hire domestic helper. So ito po ay isang scam. So explain ko po ngayon sa video na to kung bakit ko nasabing scam ito at sana wag kayong magpaloko. May balita po ako sa inyo kasi nalaman ko po ngayon lang talaga kasi may tumawag sa akin na nasa Pilipinas na nagtatanong siya sa akin kung totoo ba talaga ito or scam. Kung gusto nyong malaman kung ano ang bagong modus ng ating mga illegal recruiters na mga kabayan, manood po kayo. Ang target ko po talaga is bahay kasi alam ko pag bahay po is mas mabilis ang makakuha ng work pag bahay kaysa sa mga skilled worker na medyo tagilid din kasi alam ko nga dyan, mahirap dyan sa Greece kapag sa hotel ka, pag winter, wala daw work, mga ganun-ganun. So, yun yung nangyari. Tapos sabi niya, ang gagastusin ko lang daw dito sa Pilipinas, maganda daw ako ng 60,000 kasi pag naselect na daw po yung application ko dyan, mahanapan na ako ng amo, doon daw ako magpaprocess sa PO. Okay. So, meaning to say, direct hire ka, dahil daw talaga. Tama po yan. Tama po yan na 60K lang yung gastos sa Pilipinas kasi yan lang po talaga yung tamang na pag-agree na kinukuha ng mga legit na agency kasi dadaan ka talaga sa legit na agency kasi sila na yung magpa-process ng OAC mo para makalabas ka sa Greece. Opo, normal po siya. Opo. Pero, bakit lumaki? Anong explanation niya? Ganito po kasi yun. Yun lang daw ang magagastos ko dito sa Pilipinas. Siyempre, plus yung 200 euro. Ipa-plus pa natin doon sa 6,000. And then, after nun, kung halimbawa lang naman, parang example lang, pag natanggap na ako ng work, halimbawa lang, wala siyang sinabi kung magkano ang sahod, kung magkano ang kaltas. Basta for example, pag nandun na ako, malinaw na usapan, pag nandun na ako, halimbawa lang, ang sahod ko is 1,000, di ako. Ang pagkasabi niya sa akin, half of my salary sa loob ng 10 months. So, binilang ko, for example lang, kung ang naging sahod ko dyan is 1,000 euro, kaltasan mo ng 500 every month times 10. Ang laki. Di ba po? Oo. Ang laki. So, 500 times 10 is, magkano total? Magkano total mo? So, ganito yung modus ngayon. Direct hire domestic helper to Greece. Tumawag po sa akin si kabayan natin na nasa Pilipinas, tawagin nila natin siyang Ate L. So si Ate L ay nanggaling na siya sa Hong Kong at even so ngayon naghahanap siya ng panibagong bansang mapupuntahan niya as domestic worker. So ito pong video ito is tungkol sa bagong scam ng mga illegal recruiter sa domestic helper. So, hindi po seasonal job. So, si Ate L ay meron ng kakilala sa Greece. Yung kakilala niya sa Greece, ni-refer siya sa isang agent na nasa Greece rin. So, dalawang Pilipinang nasa Greece po ang pinag-uusapan natin. So, yung Pilipina na kakilala ni Ate L ay ni-refer siya dun sa kakilala niya na agent Kono. So, tinanong ni Ate L kung magkano babayaran, etc. etc. Tapos, sabi ng kaibigan ni Ate L na first and foremost, kung gusto mong mag-go ahead, kailangan mong magbayad ng 200 euros para ma-apply ka. Tawagin na lang po natin silang illegal recruiter kasi hindi po sila registered license ng DMW. So, sino mang nagsasabing agent sila pero wala namang maipakitang registration ay illegal recruiter po iyon. So, yung illegal recruiter sa Greece, nagsabi kay Ate L na kailangan niyang magbayad muna ng 200 euros which is equivalent to 12,400 pesos to proceed in her application. Kasi gusto ni Ate L na magtrabaho
as domestic helper. So, yung agent na yon ang maghahanap sa kanya ng employer. Pero, here's the catch. Bakit ko nasabi na scam yon? Kasi, after magbayad ng 200 euros at makapagtrabaho si Ate L, sinabi ng agent na kailangan niyang magbayad ng kalahating sweldo niya for 10 months. Yes po. 10 months, may salary deduction si Ate L at yung kalahati ng sweldo niya for 10 months ay mapupunta dun sa agents or agency. So, isipin na lang natin, let's say, merong 1,000. Let's say, sinuwerte si Ate L at nakakuha siya ng 1,000 euros per month. So, for 10 months, magbibigay siya ng 500 per month. So, 510 times 10 months is 5,000 euros. 5,000 euros po yung singil. Diba, ang laki? 5,000 euros. Kalahati ng buwan ng sahod, kukunin ng agent as a placement fee. Diba? Ang laki. Kaya po, scam po iyon kasi hindi naman ganun kalaki yung dapat na nagagastos ng mga gustong mag-domestic helper. So, kung may nag-offer po sa inyo ng ganitong trabaho, wag po kayong tumanggap. First and foremost, dapat ang mga kabayan natin na gustong magtrabaho as domestic helper ay either maghanap kayo ng employer directly, okay? Huwag na lang po kayong magtatanong-tanong sa mga kabayan natin na nasa Greece kasi ganun ang mangyayari. Huwag na lang po tayong humingi ng tulong kung hihingin rin naman sa atin yung napakalaking gastos. So, expected nyo po, kung humingi po kayo ng tulong sa mga kababayan natin, expect nyo na lang po na meron silang commission fee. So, wala pong libreng tulong. So, tutulungan nga kayong maghanap ng trabaho, hanapan kayo ng employer, pero ganun naman, magbabayad rin naman kayo ng napakalaki. So, kung ayaw nyo pong gumastos ng napakalaki, ang better nyo gawin talaga is dumaan po kayo sa legal agent na registered sa DMW. So, kung pupunta kayo dun sa DMW website, nakasulat naman dun kung sino ang mga legit agency. Tapos, dumiretso na lang po kayo mag-apply dun sa mga agency sa Pilipinas. I-insist nyo po na gusto nyong maging domestic helper, hindi seasonal job, domestic helper talaga, at hahanapan kayo ng employer at saka magbabayad kayo ng placement fee. Ang total nyo pong magagastos kung dumiretso kayo dun sa legit license recruitment agency sa Pilipinas ay in between 120 to 180,000 pesos lang po. Yun po ha. Depende na po kasi kung magkano yung ticket na bibilhin nyo from, let's say, taga Davao ako. So, from Davao to Manila to Greece, mas malaki po yung ticket ng price. Kaya, maximum 180 po yun. Pero yung babayaran niyo po talaga sa recruitment agency sa Pilipinas ay 60K lang po. 1 month salary lang po ang kinukuha ng recruitment agency sa Pilipinas. So wala na po dapat kayong bayaran pagdating niyo po sa Greece. So remember po, wala po kayong dapat na bayaran pagdating niyo po sa Greece. Dapat ang babayaran niyo lang po ay yung mga agency ninyo sa Pilipinas. So scam alert. Pag siningil kayo, pag andun na kayo sa Greece, scam po yun. Bawal po talaga na magbabayad kayo ulit sa Greece. Diba? Ang totoong ibig sabihin ng direct hire ay yung kausap mo na mismo ang employer. Wala dapat na mamagitan sa inyong agent o recruiter or kahit anong third party. Kasi kung may agent or recruiter or kahit agency kang kausap, hindi po yan direct hire. Sa totoo lang po, ang direct hire dapat ang pinakamurang paraan para makapunta sa Greece. Another way naman para makatipid kayo is kung kayo na mismo ang maghanap ng employer ninyo. Kung magjo-join kayo sa mga Facebook groups, yung mga jobs in Greece, jobs in Athens,
marami pong mga employer doon na naghahanap ng mga katulong. Kung pupunta po kayo doon sa group site, tapos magme-message po kayo sa mga employer, kung mag-a-agree naman kayo sa isa't isa, kung magustuhan niya kayo, meron na kayong employer. At saka madali na lang. Pag meron na po kayong employer, pupunta na lang po kayo dun sa Michael Angelo na agency sa Pilipinas kasi sila po yung nagpa-process ng mga Pilipino na direct employer. So, ibig po sabihin ng direct employer is yung pong kausap nyo mismo yung employer. Huwag po kayong magpaloko kasi yung sinasabi ng iba is direct employer sila pero hindi naman talaga direct kasi may dinaanang agent or may dinaanang agency po. So, hindi po yon direct hire. Okay? Hindi direct hire pag dumaan kayo ng mga tao. So, mas malaki po yung gastos niyan kasi nagbabayad ka sa Pilipinas, nagbabayad kayo sa Greece. So, dito na lang muna kasi quick video lang to. I wish you all the best at sana wag po kayong magpaloko sa mga illegal agents natin na mga kabayan. Bye!